Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Pagkatapos ng 5 taon, may mga bago na namang iniluklok sa pwesto ang mga Pilipino. Ang mga bagong lider sa kanilang barangay, bagong kapitan, bagong mga kagawad, bagong SK chairman. Sa wakas ay muling nakaboto ang mga Pilipino para sa ilang beses nang naudlot na barangay at SK elections. SK lang po ba po? Barangay na lang po. Nito lamang nakalipas na Lunes, ginanap ang naturang eleksyon. At ayon mismo kay Commission on Elections Chairman George Garcia, isang tagumpay ang barangay at SK elections. Pero aminadong hindi ito perpekto. Naitala ang mga insidente ng pagpatay na hindi bababa sa 19, kung saan higit 10 ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero paliwanag ni Garcia, kung pagiging maayos o payapa ang pag-uusapan, masasabing natupad ito dahil maliit lamang na porsyento anya ng lahat ng voting precincts ang may naitalang kaguluhan. Ayon kay Garcia, mula sa kabuuang 200,000 na polling precincts, 2,000 lamang daw ang nakapagtala ng gulo. Bukod pa rito, wala rin anyang failure of election ang naitala. Bagamat sa tala ng COMELEC ay marami pa ring guro ang nag-back out sa kanilang pagsisilbi bilang electoral board members. Sinigurado ni Garcia na magsasampa sila ng reklamo laban sa mga nanakot o nangharas sa mga guro at sa mga opisyal at empleyado ng komisyon. Binigyan diin ni Garcia na karapatan ng mga guro na hindi ituloy ang pagsisilbi sa araw ng eleksyon, lalo't kanilang seguridad ang nakataya rito. Git naman ni Garcia na hindi inaasahan ang mga naitalang election-related violence sa katatapos lamang na eleksyon. Naiproklama na ang lahat ng nanalo maliban na labang doon sa may mga suspension order. Samantala ayon sa COMELEC, ang paglalabas ng opisyal na resulta ng eleksyon sa website ng komisyon ay itatakda sa darating na Huwebes o Biyernes. Hindi gaya sa national elections, hindi agad maire-release sa website ng COMELEC ang resulta ng barangay and SK elections dahil manual ang naging botohan na siyang nakakapagpatagal sa karaniwang proseso. Ang lahat ng mga nanalong kandidato ang uupo sa mahigit 600,000 na posisyon para sa barangay council at SK, kung saan matatapos ang kanilang termino sa Desyembre ng taong 2025. Nakatakda namang mas pag-igtingin ng komisyon ang seguridad para sa BSKE 2025 sa pamamagitan ng pagde-deploy ng mas marami pang security personnel sa mga itinuturing na clash points o areas of concern. Ayon kay COMELEC spokesperson Rex Lodianco, dapat mas pag-igihin ang security implementation. Bagamat sa katatapos lamang daw na halalan, naniniwala itong may sapat na bilang ng mga military at police personnel. Sa aking naging pagsubaybay sa mismong araw ng eleksyon, ilang eskwelahan ang aking binisita, partikular na sa Maynila. At iba-iba ang aking naging obserbasyon sa mga paaralan. 7 a.m. ang itinakdang oras para sa pagsisimula ng botohan. Pero sa Naga Camarines Sur at sa Muntinlupa City, mayroong early voting hours na nagsimula ng alas 5 ng umaga. Ibig sabihin, 5 a.m. pa lamang ay pwede nang bumoto ang mga senior citizen, persons with disabilities at buntis. Ang Metro Manila hindi kasama sa ipinatupad na early voting hours. Una kong binisita ang Felipe G. Calderon Elementary School sa Tondo, Maynila.
Pero sa aking pagdating sa eskwelahan, wala pang alas 6 ng umaga, isang senior citizen agad ang aking nakita na tila boboto na. Mag-isa lang si Nanay Brenda Borbolia. Nang aking lapitan si Nanay Brenda, nakumpirma kong siya ay boboto na sana. Ipinakita sa akin ng matanda ang litrato na ipinasa raw ng kanyang anak kung saan nakalagay na pwede nang magsimulang bumoto ng alas 5 ng umaga ang mga senior citizen, PWD at buntis. Pero hindi nakasaad dito na sa Naga at sa Muntinlupa lamang may early voting hours. Kaya akala tuloy ni Nanay Brenda ay para ito sa lahat. Hintay pa akong alas 7. Uwi na lang ako, hindi na buboto. Sayang na. Ay, naku po. Pero bukod kay Nanay Brenda, may ilang mga residente na ring naghihintay sa loob ng eskwelahan. Pero hindi lang pala ang matanda ang nakatanggap ng ganoong anunsyo dahil may ilan pa akong nakausap na natanggap din ang parehong litratong ipinakita sa akin ni Nanay Brenda. Yeah, barangay and sangguniang pagkaan election. Sino nagsasabi niya sa inyo ng sir? Hindi, kita ko na lang eh. Sa social media nga eh. Sina Mang Ben, Mang June at Mang Lando, inakala ring alas 5 ang simula ng botohan. At isa sa kanila ang nagsabi sa akin sa mga opisyal pa raw ng barangay nang galing ang anunsyong ito na hindi ganoon kaklaro. Isa pang eskwelahan na aking pinuntahan ay ang Arsenio Herrera Elementary School sa Tondo, Manila. Noong umaga ay di hamak na mas mahaba ang pila ng mga bumoto rito kumpara sa Felipe Calderon Elementary School. Sa labas, makikita ang magkakatabing tents ng mga magkakalaban sa eleksyon. Sa loob ay halos hindi mahulugang karayom ang mga daanan dahil sa dami ng mga botante na nasa labas ng bawat polling precinct. Sa mga unang minuto ng aking pagdating, wala pang anumang problema ang naitatala gaya ng kaguluhan. Ayon sa mga miyembro ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting na nakatalaga sa eskwelahan, ang kadalasan lamang na problema, wala ang pangalan ng ilang botante sa listahan ng polling precinct. Pero ilang saglit lang, isang residente ang nagrereklamo dahil mga nakatambay raw umano malapit sa eskwelahan ang ilang mga kumakandidato. Hindi nila actually kilala mga kandidato. Dapat mag-initiate na yung mga ikaw to eh. Dapat kayo na mag-initiate, hindi kayo dyan. Huwag nyo hayaan maipit yung mga polis. Di ba? Eh sinasabihan ko sila, hindi, 50 meters. Bukod rito, isa namang poll watcher ang inireklamo matapos umanong manggulo at magpaalis ng mga botante. Watcher na po dahil pinapababa lahat na hinahangarang lahat ng mga bumuboto doon. Saan ang problema dito? Ano po ma'am, meron Kanina pa mo kayo nag-iring. pong watcher sila na pinimpoint sila yung mga butante na eto hindi po taga rito. Binuro po nila, sinigawan nila. Sino yun? Stop! Sino yun siya? Kung dalawa sila nagkagulo pala kasi sila parehas. Palitan sila ng maayos na watcher. Ang poll watcher kasi na ito, pinaalis daw ang 3 botante dahil wala raw ang kanilang mga pangalan sa listahan ng naturang polling precinct. Hindi naman nagustuhan ng kasamahan nito ang ginawang pagsundo sa kanya ng mga pulis. ID po niya, yung ID po niya dapat ibalik. Lahat po sila magugulo sa taas, both side, hindi kayo pwedeng basta-basta
kung magsabi rito na, ano yun, ito the Diyos, magtanong muna kayo. Principal po ang may... Kaya nga, dahil nga po may sumbong, sana tinatanong nyo muna yung site ito. Pagdating naman sa mga patakaran, nag-iiba-iba ang pagpapatupad dito ng mga paaralan. Halimbawa na lamang sa Apolinario Mabini Elementary School sa Quiapo, Maynila, kung saan nasa 13,000 katao ang nakaboto, eksaktong alas 5 ng hapon, oras ng pagtatapos ng botohan, pinalabas na lahat maliban sa mga poll watcher at electoral board na responsable para sa vote counting. Maging ang media ay hindi na pinayagang ipagpatuloy ang pag-oobserba sa vote counting. Sinubukan pa ang pumasok ng ilang poll watchers pero hindi na sila pinayagan pa ng kapulisan. Pero sa Cayetano Arellano High School sa Santa Cruz, Maynila, pasado alas 5 na pero ang mga botante naggalat pa sa loob ng paaralan. Pinayagan din tayo na maobserbahan ang vote tallying. Magawa, AJ, Jeremiah D. Magawad, Owen, Reed. Ian, yung barangay, C1X. Matatandaan na noong May 2020 pa dapat ginanap ang naturang eleksyon. Pero noong 2019, pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11462 kung saan nakasaad ang pagpapaliban ng barangay at SK elections. Imbes na 2020 ay inilipat ito sa December 2022. Pero nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muling naantala ang barangay and SK elections nang pirmahan ni Marcos ang RA 11935 kung saan muling inilipat ang schedule na December 2022 sa huling Lunes ng October 2023 na siya nang ginanap nitong nakalipas na Oktubre at 30. Ang muling pag-reschedule na ito ng barangay and SK elections ay umani ng batikos mula sa mga poll watchdog dahil ang ibig sabihin daw ng pagkaantala ng eleksyon ay pagkawala ng karapatan ng mga Pilipino pagdating sa regular na pagboto para sa mga opisyal ng kanilang barangay. Ang naging depensa naman ng ilang mambabatas, mas maigi ang pagpapaliban ng naturang eleksyon para ilaan ang budget para rito sa COVID response ng bansa. O ayon sa ilang mambabatas, para magamit pa raw ang nasa 8 billion pesos na budget sa naging impact ng pandemya sa ating bansa. Ito na ang ika-4 na pagkakataon ay pinagpaliban ang barangay and SK elections. Ang unang 3 beses ay noong administrasyon ni Duterte. Nabigyan ng Commission on Elections ng 8.4 billion pesos na budget sa ilalim ng 2023 General Appropriations. Binigyan pa ng karagdagang 2.5 billion pesos na contingency fund ang komisyon matapos ang muling pag-extend ng araw ng eleksyon sa October 30. Para talakayin ang iba pang mahalagang usapin tungkol sa 2023 barangay and SK elections at maging sa susunod na eleksyon sa taong 2025, makakasama natin si COMELEC Chairman George Garcia sa aming pagbabalik. Magandang tanghali po. Sa katatapos lamang na 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, muli na namang naghalal ang ating mga kababayan na mga panibagong lider o opisyal o miyembro ng Barangay Council at Sangguniang Kabataan. Pero bago po yan, makailang postponement at delay po ang nangyari bago finally natuloy na po itong pinakahihintay na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Pero bukod po dyan, marami pang ibang issue na nakapaloob dito sa 2023 BSKE. At para pag-usapan po yan, makasama natin ngayong tanghali, walang iba kundi si Commission on Elections Chairman George Garcia. Good afternoon po. Welcome po sa ating programa. Magandang hapon, Ma'am Pamela, at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Okay, Chair. Hindi naman porke tapos na yung ating 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, kakalimutan na natin yung mga nangyari for the past years, no? Simulan natin by going back to the postponement of the 2023 Barangay and SK elections. Nakailang postponement po tayo, Chair, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. At we need to take note, no? Nangyari ito sa dalawang administrasyon during the former President administration of former President Rodrigo Duterte at syempre current President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Chair, of course, yung most recent ones were yung May 2020 postponement na-postpone, na-delay, nalipat naman sa December 2022 at pagkatapos nun may pinirmahang batas si Pangulong Marcos at nalipat na naman, natuloy na nga finally
recently lang, nitong October 2023. Personally, Chair, sa tingin nyo, yung mga ganitong delay, yung mga ganitong postponement, are these delays very important matters? Sa tingin nyo po, first, paano po ito nakakaapekto doon sa regular na pagboto ng ating mga kababayan? No? At pangalawa, paano po ito nakakaapekto doon sa pagiging maunlad ng ating mga barangay, doon po sa development ng ating barangay, development or the lack thereof? Alam mo, tama ka, Ma'am Pamela, halos nakatatlo tayong postponement bago yung December 5, 2022 elections. And so, December 5, 2022 talaga dapat ang elections natin. And nung nagpapatawag ang ating Kongreso ng pagdinig kahit yung ating Senado, of course, ang COMELEC kasi taga-enforce and administer election laws. Yun ang aming tungkulin base sa ating saligang batas. Wala kaming diskresyon na sabihin na wag nyo ma-postpone o hindi namin pwedeng sabihin yun sapagkat yan ay purely legislative in character. Kongreso natin ang may kapangyarihan dyan. And kami po ay will always bow to the discretion and wisdom of our Congress and our executive department. And so, kahit nung may mga reservations tayo, doon sa pagpo-postpone kasi nga handa naman ang COMELEC ng December 5, 2022 elections. At the same time, may budget naman na tayo, yung 8.441 billion pesos na initial na nabigay sa atin para sa pagko-conduct ng election ng December 5, 2022. Yes. But unfortunately, dahil nga doon sa pagpapaliban ng barangay and SK elections, syempre yung 8.441 billion, hindi yun sasapat. Dahil sa pag nagpa-postpone ka ng barangay and SK elections, kinakailangan magpa-register ka ng botante. So nagpa-register kami from December 9 to January 30, 2023 and it resulted to a 1.4 million increase in the number of voters. In fact, ang naging botante natin para sa barangay and SK elections ay 92 million voters na dapat more or less mga 90 million lang yan na mga botante. Kapag ka nag-increase ka ng number ng botante, mag-i-increase ka ng number ng presinto, increase in the number of electoral board members, increase in the number of the ballot boxes na gagamitin mo. And therefore, kakailanganin mo rin ng increase in the budget na required para sa makondak ang election. Yun po yung sinasabi natin. Hindi naman po kami nabigyan ng doon sa batas ng dagdag na budget. Buti na lamang nagkaroon po kami ng additional na 2.59 billion mula po sa ating executive department. And dahil po doon ay napuna lang kahit paano, kahit kulang na kulang pa rin. Yung po yung effect ng isang postponement ng barangay and SK election. And of course, dahil doon, at maaari na susunod mo magiging katanungan sa akin, of course, hindi na nagresulta o nagbigay ng dahilan kung bakit dineclare na unconstitutional ng ating Korte Suprema ang barangay and SK election postponement na dapat ay December 5, 2022. Alright. Balikan natin yung tungkol sa budget, Chair. So, of course, para sa mga election na ganito, you have your preparatory budget. So, ibig sabihin, hindi naglaan ba kayo ng, sa tingin nyo, sapat ba yung nilaan yung budget para rito na iminungkahi nyo sa ating gobyerno? Actually, siyempre, yung katulad na nabanggit ko kanina, hindi talaga sapat yung initial na budget na 8.441 billion sapagkat, again, yun ay para sa December 5, 2022 elections. Kung pinospone mo ng October 2023, so ilang buwan yun? Ilang buwan na preparasyon, mag-o-overtime yung mga tao namin, maghahanda doon sa mga karagdagan, mag-o-order kami ng additional ballot boxes, kakailanganin namin ng dagdag na budget. In fact, ang hiningi natin sa Kongreso nga at that time ay almost 4 billion na dagdag. Subalit, nabigyan lamang kami ng 2.59 billion. Kapos pa rin. Kaya ang ginawa po natin ay nireduce po natin ng bilang ng presinto sa mismong eskwelahan sa halip na magkakaroon kami ng tinatawag na poll workers. Hindi na kami nag-hire ng poll workers. Ang hiner na lang namin ay yung mismong DESO na tinatawag, pinaka-supervisor ng eskwelahan yon at meron lang siyang isang katulong. Tapos siyempre yung mga electoral board members, tatlo yan sa bawat presinto, 846,000 ang lahat ng mga electoral board members na ginamit natin. So dahil doon, tumaas ang budgetary requirement, wala naman po na ilagay doon. So ginamit namin yung budget namin, tapos at the same time, yun na ibigay sa amin 2.59. And yet, ginawa namin na ang honoraria na matatanggap ng mga guro, sa halip na 6,000 para sa head o sa chairman, at 5,000 para sa mga members, ginawa pa namin 10,000 at 9,000. Bakit? Kasi kawa-awa naman ng mga guro. Kasi manual ang ahalala natin ng barangay and SK elections. Kung ang automated ay 10,000 at 9,000 na lang din, bakit hindi natin parehasin? Ginawan po namin ng paraan yun. And ginamit namin yung mga natitira pang savings ng Commission on Elections para dyan. What about, Chair, doon sa governance ng ating mismong barangay council and
SK kasi technically, just nabahaba ng sobra, no, yung kanilang panunungkulan. Paano naman nakaapekto yung mga ganitong delay at postponement? Meron tayong 8 barangay sa buong Pilipinas na walang kandidato kahit isa. Walang kandidato sa barangay, walang kandidato sa SK. Meron tayong almost 7,500 na mga barangay chairman na walang mga kalaban. Ibig sabihin, isang barangay chairman lang at walang kalaban na another barangay chairman. And lahat-lahat yun, almost 15,000 kasama ang SK, kasama ang kagawad. So anong effect nun? Anong implikasyon nun? Implikasyon nun, siguro dahil ayaw nilang mag-participate sapagkat kung sila nga naman ay nanalo nitong nakaraang October 30 barangay and SK elections, lalabas na ang ipaglilingkod lang nila ay 2 taon lang hanggang December of 2025. Sapagkat sabi rin ng Korte Suprema na ang susunod na eleksyon ay hindi 2026 kundi 2025 sapagkat ito ay nakabase sa 2022 dapat. Hindi yung October 2023. And dahil doon, ibig sabihin na apektuhan yung mismong term of office nung mga nahalal nitong barangay and SK election sapagkat halos 2 taon lang sa halip na 3 taon. Yes, all right. Let's move on to what would become, the usual part, what would become a part of any election offenses, Chair. Meron bang naging plano or meron bang naging goal or target yung ating komisyon pagdating dun sa pag-alleviate o pagbaba ng bilang ng ating mga nakocommit na election offenses? Like for example, of course, sa gun ban, tapos sa maagang pangangampanya. Meron bang naging goal yung COMELEC dito? Well, syempre, una, bago tayo nagdako sa tinatawag na election period, naging napakaayos, in all fairness, napakaayos ng ating filing ng certificates of candidacy. Sa buong Pilipinas yan, walang anomalya, walang irregularidad, walang kaguluhan. At natutuwa tayo, sumunod ang ating mga filers o yung ating mga kandidato sa ating mga patakaran. At nagpapasalamat din tayo sa mga local COMELEC natin at lahat ng tumulong upang maging successful yung ating filing ng candidacy. At the same time, pagkatapos nila makapag-file from August 28 to September 2, tatandaan natin na pumasok naman yung tinatawag na panahon na bawal mangampanya. Sapagkat ang kampanya pa lamang ay nitong nakaraang October 19 to 28. So meaning to say, from September 3 to October 18, bawal mangampanya. So pinatupad natin ng mahigpit yung tinatawag na prohibition sa premature campaigning. At nasaksihan din ng ating buong bansa, ng buong mga kababayan natin. Parang nga wala eleksyon sa panahong yun eh. Wala naglalagay ng posters, wala kang nakikitang campaign materials, kahit sa social media natin, wala kayo nakita na mga nagtitiktok at iba pang mga pamamaraan. So dahil nag-disqualify talaga tayo ng kandidato, at the same time, talagang inisyuhan natin ang naisyuhan natin ng mga show cause orders upang magpaliwanag. At yung mga kaso ngayon magpapatuloy kahit natapos na ang halalan. At kahit nga yung mga kaso ng disqualification na na-file bago mag-eleksyon, subalit yung mga respondents ay nanalo, lahat sila pa rin pwedeng matanggal ng Commission on Elections. Yan ang kapangyarihan namin. Pwede pa rin namin desisyonan yung mga disqualification cases na meron kami. Ngayon, sa issue ng vote buying, ang dami rin nating na-filean ng vote buying cases. At yan ay mga kasong kriminal. At the same time, kasong disqualification din yan. At siyempre, ang commitment nga ng inyong Commission on Elections, kahit barangay and SK lamang yan, siseryosohin natin ang pagpa-file ng kaso sa kanila. At the same time, magpapakulong tayo ng mga kandidato sapagkat ayaw natin na winawalang hiya yung ating mga batas at yung ating mga patakaran upang magsilbing leksyon at the same time, maging standard na natin ito sa mga susunod pang halalan dito sa ating bansa. Alright. Sa tingin niyo, Chair, malaki yung pagkakaiba nung naging kinahinat na nung preparasyon ng for barangay and SK elections kumpara sa 2018, since 2018 yung last natin no? Sobra ang paniniwala ko na napakalaki at kitang-kita yan ng mga kababayan natin at masasabi naman nila na mukhang naman kahit paano nagbago talaga ang mukha ng ating halalan sa ating bansa. At siyempre yung napaka-importante sa amin ay yung naibalik yung tiwala ng mga mamamayan natin sa Commission na Elections. At the same time, kinikilala kami ng mga kandidato na dapat talagang sinusunod yung ating mga patakaran. Yun lang naman, basic lang, simpleng-simple. Huwag lang matigas ang ulo, huwag lang pasaway, huwag lang makakapal ang pagmumukha. Yun lang naman ang sinabi natin. Pag sinabing bawal ito, bawal ito. Pag sinabing hindi pwedeng gawin yan, hindi pwedeng gawin yan. Alright. Yung katatapos lamang po na barangay and SK elections manual, hindi ba kasama sa plano po ng COMELEC na gawing automated yung katatapos lang po na eleksyon? Actually, tama po kayo. Kaya po tayo nag-pilot test dito sa Dasmariñas, Cavite, 2 barangays at sa District 6 ng Quezon City ng automated BSKE. Sapagkat sa kasaysayan po natin, hindi pa natin nasusubukan kahit kailan
ang isang automated barangay and SK elections. Kaya sinubukan natin at naging napaka-successful po ito. Talaga namang i-expect naman natin na ganyan, pag mabilis ang pagbilang at pag mabilis ang pagproklama ng mga kandidato, di walang kontrobersya, walang away, walang panggugulo. Samantalang kapag binibilang isa-isa, so may posibilidad talaga na pabagalin ng mga watchers ng mga kandidato o kaya medyo may mga mangyayari sa labas ng eskwelahan para mapigilan yung pagpoproklama. So natural po yan, and that's the reason why po, ang plano talaga ng COMELEC, yung susunod na barangay and SK election, na dapat ay 2026. Yes. Kung pagbabasihan ng December 2025 yung elections, gusto namin talaga automated election. Kaya lang, medyo ngayon, nagdadalawang isip na kami sapagkat 2025 na yung BSKE. At lalabas na 2 elections ang gagawin natin sa 2025. Yes, magsasabay, Chair. Magsasabay na midterm election, automated, at 5 buwan pagkatapos ay yung ating barangay and SK election. So, sa ating palagay, napakahirap gawin na magkakasabay na gano'n. Tsaka siyempre, malaking budget ang kakailanganin at mukhang hindi naman tayo nabigyan ng budget para automate ng barangay and SK elections sapagkat sana nga ipopropose namin yung budget na yan kung 2026 ang BSKE para maging automated. So in the meantime, again, unfortunately, baka yung susunod natin barangay and SK elections ay mano-mano pa muna muli. Yung nabanggit niyong budget, sir, na hindi niyo po naisama, no, kasi umaasa nga kayo na sana automated. Of course, hoping ang COMELEC na automated na sana yung susunod na election. So hindi po ito nasama sa preparatory budget. Tama po kayo, dahil nung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, ay naisubmit na ng COMELEC yung kanyang budget para sa 2024 preparatory. Kinakailangan kasi lagi, tatandaan po natin, kapag ka-automated ang election, merong 1 taon lagi na preparasyon. Nung naisubmit po namin, as early as bandang March, ay wala pang desisyon ng Korte Suprema at pagkatapos lang namin ma-submit at nagkaroon ng deliberasyon sa ating Executive Department, tsaka lang nasabi at nag-pronounce ang ating kagalang-galang na Korte Suprema na, well, unconstitutional yung postponement ng barangay and SK election. Alright, Chair. So, pero sa tingin nyo, ano bang tingin nyo? Mabibigyan tayo ng budget ng Kongreso para dito? Well, lahat naman ay gumugusto at nagugustuhan ng automated elections sapagkat napakabilis, napakadali at the same time wala halos kontrobersya, wala nang filing ng mga petition sapagkat alam nila, na-transmit na yun yung results, may kopya kami ng mismong results, nakapag-print at the same time napakadali sa mga teachers sapagkat alam mo naman pagka automated ang election, mabilis ang proseso at gusto ng mga guru yan, not unlike sa manual election, yung nangyari napakahaba ng period, aabutin ka hanggang madaling araw. So, naniniwala pa rin ako na yung ating Kongreso ay maaaring maipagpursigihan pa rin nila yung automated BSKE. Pero ano po bang, kumbaga parang napupulso dito ng Kongreso? Agree ba sila sa pagkakaroon ng automated BSKE or parang gusto pa rin nila ng manual? Nung bago po nag-eleksyon, itong October 30, nagkaroon po ng isang resolusyon sa House Committee on Electoral Reforms. At ito'y naipasa mismo ng komite. At sinabi ng mismong komite na dapat ang COMELEC ay mag-automate ng susunod na barangay and SK elections. Of course, sa level pa lamang yun ng committee and hindi natin alam kung yung ay magmamaterialize sa level ng plenaryo ng House of Representatives at of course, kung ano ang reaksyon naman ng ating Senado. Of course, paulit-ulit namin sinasabi sa lahat ng pagdinig sa House of Representatives at sa Senado na gustong-gusto ng COMELEC na automated BSKE. Kaya lang, tatandaan natin, mas magastos kasi kapag automated kesa manual na election. Magkano ba, Chair, ang budget na kailanganin natin para sa isang automated BSKE? Para sa isang automated BSKE, preparatory pa lang, kakailanganin natin ng mga about 23 billion pesos. Kapag ka mismong year ng election, mga about 22 billion pesos. So more or less, mga 45 billion pesos ang isang automated national and local elections. More or less, ganun din kapag ka isang barangay and SK election. Samantalang, kapag ka manual election sa isang BSKE, halimbawa, makakagastos tayo mga 11.5 to 12 billion pesos. So halos kalahati. Kasi nga meron kasi tinatawag na meron kasi mga test na tinatawag at the same time ililis mo kasi yung mga makina. Samantalang doon sa manual election, wala namang makina pinag-uusapan kundi yung teachers, yung magbibilang ng balota na mano-mano. Alright. So needless to say, sir, kasali pa rin ang Smartmatic sa isang sa mga company nga na magbibid for the automated counting machines. Sapagkat, yes, tama po yung 2025. statement na yan, sapagkat wala naman tayo pang nakikita na ground para sila ay ma-disqualify base sa Republic Act 9184. Alam mo kasi ang COMELEC ay hindi pwede mag-disqualify base lang sa espekulasyon. Yes. Base lang sa mga despite all the hearsay, alleged irregularities. allegations
Siyempre, of course, ang guarantee naman ng Commission on Elections at yan yung ating ino-observe sa kasalukuyan, full transparency in our procurement. Number one. Number two, kinakailangan all-inclusive. Ibig sabihin, kung may mga technicalities na maliliit, payagan na natin lahat para lang mas makapamili ang COMELEC na maayos na provider natin. At of course, we always factor in yung performance ng lahat ng mga providers, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi yung mga naging kasunduan nila o kontrata nila sa ibang bansa rin, kung saan nagamit yung kanilang mga makina. Alright. But we have to take note, sir, since 2010, Smartmatic na yung kapartner natin when it comes to elections, of course, automated elections. Ano kayang meron, sir, sa Smartmatic na wala yung ibang mga companies? Bakit ito na lang lagi yung ating nagiging kapartner when it comes to automated elections? Ano ba, of course, syempre may standards naman ng COMELEC pagdating dyan. Ano ba yung, anong meron? Basically, yung Smartmatic na wala sa ibang kumpanya. Nung kasi mga nangyari nung nakaraan, hindi ko talaga masabi kung ano yung pinakabasihan. But siyempre, lahat kasi ng proseso ay nag-undergo ng tinatawag na procurement process. Yes. So, ibig sabihin, dapat kasi talaga dyan ay unahin natin, ayusin ano yung terms of reference. Para bang ganito, bibili ka ng refrigerator, anong gusto mong makita sa refrigerator mo? Tama. Yung bang refrigerator mo dapat sinisipa bago lumabas yung, bago mabuksan? O yung bang refrigerator mo, kinakailangan mas malamig, parang nagyayelo ang lahat. Nasa iyo ang terms of reference, ikaw magsasabi kung anong gusto mo. So, ang ibig sabihin, kapag kayo nag-participate sa bidding, hindi nag-comply doon sa mismong requirement mo. Kasi ang gusto mo nagyayelo ang lahat eh. Kahit yung mga bote mo nagyayelo, yun ang gusto mo. Oo, Pero may nag-participate, nagyayelo lang, yung pinaka-freezer lang talaga at hindi nagyayelo, pero yung pa rin ang pinili mo. Pagka ganun, meron yung rigged na bidding. Bakit? Isipin mo, despite the fact na ang requirement mo, dapat nagyayelo ang lahat ng parte ng refrigerator, tapos ang pinili mo yung isang parte lang nagyayelo, parang ikaw mismo, hindi ka sumunod sa iyong terms of reference. Hindi ka sumunod sa iyong wishlist. Dapat kung ano yung nasa wishlist, kung 20 yung nasa wishlist mo, dapat masusunod dyan. Yun, I will not judge for myself and publicly kung ano nangyari in the past. But I can guarantee you na dito sa ating procurement na ginagawa para sa ating 2025 elections, kung ano yung terms of reference namin, dapat yun ang eksaktong masusunod. Siyempre, nakalagay kasi sa Republic Act 9184, yung procurement law, kung nakapag-comply lahat sila doon sa, halimbawa, may 5 contractors, nakapag-comply lahat sa gusto mong refrigerator. Yes. Pero pamurahan kasi kung sino may pinakamura na offer. So kung lahat ng yan nag-comply, lahat nag-freeze ang lahat ng refrigerator nila saan man parte. Pero ang isa ang offer ang isa 10,000, yung isa 20,000, yung isa 30,000. No choice kasi kami kung hindi piliin namin yung mas mababa na offer. So yun ang medyo pag-iisipan ng ating mga kababayan. Nakatali kami sa kung ano yung nakalagay na batas. Di ba? Yan nga yung tinutuligsan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabi niya, may mali dun sa batas. Bakit natin kukuhanin kung sino yung pinakamababa? Dapat ang kuhanin natin kung sino may pinakamagandang na i-offer. Kasi yung lahat ng refrigerators na ino-offer ng 5, lahat nagyayelo nga lahat, yung kahit anong parte. Pero yung isa may timer. Di ba? Yung isa naman automatically pwede pa magluto sa refrigerator, halimbawa. Kaya lang, kahit na may additional features, hindi mo yun ang titingnan, kung hindi ang titingnan mo sunod, presyo. Lahat sila nag-comply. Pero hindi nag-comply, tanggal yun ng tanggal. Kasi nga, hindi naman nag-comply doon sa TOR mo. Pero sino may pinakamababang presyo? So doon pa lamang, makikita mo, sino maaaring manalo. Sapagkat alam nung mismo contractor na yon, paano pumili ang isang pamahalaan o isang ahensya ng gobyerno base sa batas. Alright, nabanggit niyo, sir, yung wish list. Of course, may wish list ng COMELEC pagdating sa mga contractor na yan. So, ibig sabihin, sinasabi niyo ba, sir, na kumbaga parang nadi-disregard yung inyong reference pagdating sa mga contractor natin ng automated machine? Kasi tumitingin tayo sa presyo, sa pinakamababang presyo. Base sa batas. So, ang unang requirement dapat, number 1, is it compliant with your wish list? Number 2, is it the most advantageous to the government, which is yung price? So, yun, dapat talaga, siguraduhin muna na qualified yung lahat na mag-undergo ng procurement. Number 2, siguraduhin talaga na magko-comply sila doon sa wishlist mo. Pag sinabi mong 13-inch screen, yung kasi ang isa sa mga requirement natin, 13-inch screen, para nakikita ng botante yung kanyang binoboto, ballot images, yung isa 12-inch screen, dapat tanggal yun. Kasi hindi yun nag-comply sa iyong requirement. Pero halimbawa, 12-inch ang screen niya,
yung lahat ng mga kalaban ay 13 inches ang screen. Yun ang requirement natin. Pero ang ino-offer nito, kalahati sa offer ng lahat. Question, kukuhanin mo yon? Sagot, hindi. Bakit hindi? Kasi dapat mag-comply pa rin doon sa kung ano yung terms of reference na tinatawag. Yun ang number 1 priority. So, sana naunawaan lang at papaliwanag naman natin talaga yan sa ating mga kababayan, yung proseso ng procurement and which process is prescribed by law. And therefore, the procuring entity like the Commission on Election or any other government agency for that matter has no choice but to comply with the provision of the law. Yung nabanggit nyo, sir, na terms of reference, is this same with yung sinasabi nyong wish list, yung mga pamantayan? Yes. In fact, sinigurado natin, kasi may mga akusasyon ng mga nakaraan, hindi lang naman sa COMELEC, kahit sa ibang ahensya ng pamahalaan, na naka-tailor fit daw yung kanilang wish list, yung kanilang terms of reference. Siyempre, kung halimbawa, gusto kitang panalunin, tapos ano bang advantage mo sa refrigerator na yan? Yung refrigerator mo yan, kahit mawala ng kuryente, may kuryente. Di ba? Ikaw lang yung meron ganyan sa market Pero nilagay ko mismo doon sa terms of reference ko, dapat yung refrigerator na yan, kahit mawala ng kuryente, ay tuloy at may kuryente pa rin. Dire-diretso. O di, naka-tailor fit yun sa'yo. Ikaw lang mananalo doon, hindi mananalo yung ibang mga kasamahan, ibang mga magpa-participate, sapagkat yung kanilang refrigerator, pag walang kuryente, wala na rin. Samantalang yung sa'yo patuloy, yun na nakalagay sa TOR So sinigurado namin na yung terms of reference natin, and for the last several months, nilagay natin yan sa COMELEC website. Binigyan natin ng lahat ng mga stakeholders ng kopya. At hanggang ngayon, walang isa man na nagsasabi na ang aming terms of reference ay naka-tailor fit sa isang company. Ibig sabihin, yung TOR namin nakapasa sa standard ng lahat na ito ay applicable sa lahat. Sapagkat yung mga nilagay namin sa wishlist, wala pa sa lahat. Halimbawa, at kinakailangan therefore nilang i-tailor fit yung makina. Halimbawa, kinakailangan yung makina pag nagpadala ng result, nagpapadala ng result sa lahat, naka-send to all. Hindi yung dati-rati sa isa lang pinapadala. Ito, papadala sa PPCRB, papadala sa NAMFREL, papadala sa kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas na ang DCRH ay miyembro. Ipapadala halimbawa sa majority party, sa minority party, pati sila lahat, magkukumparahan kung pare-parehas yung napadala sa kanila. Hindi pa ginawa dati yon. Ngayon, yung ballot images ng balota, pag pinasok yan sa machine, makikita mo yung back at saka back and forth ng balota mo. Yung pinaka-picture na hindi nakikita ng iba. Para malaman mo kung yung mismong binoto mo, yung mismong balota na naandun. At the same time, mapupuntos pa rin siya ng resibo. Tapos meron siyang automatic correction. Pagka halimbawa yung papel na pinasok mo, hindi tama yung pagkakapasok ng botante, automatically siyang ikinokorek. At 200 millimeters per second ang bilis ng scanning. Dati-rati 70 lang ang scanning capacity, yung bilis. Ngayon 200 millimeters per second. At the same time, pag nagpadala ng result, parang text, pag nagpadala, makukonfirm ng machine na napadala yung result at tinanggap na nung mismong padadalhan ng result. So, ibig sabihin, yan yung mga features na wala sa dati. Yan yung mga features na ipinasok natin sa ating wishlist upang masigurado ang full transparency ng ating halalan. Alright, let's move on to the governance mismo, sir, ng Barangay SK, Barangay Council in Sangguniang Kabataan. Sa tingin nyo, sa ngayon, sa kasalukuyan, ano yung prevalent issues na meron sa governance mismo ng ating Barangay Council at Sangguniang Kabataan? Marami actually, merong sobra daw yung, parang sobra daw yung budget na nilalaan nila for certain projects. Meron naman na parang dinidisregard yung kanilang duties and responsibilities, makuha lang yung budget. So, what do you think, sir, the prevalent issues na meron tayo ngayon sa ating yung ibang issues kasi na na-mention mo, palagay ko naka-reserve yun sa susunod mong guest. Sa susunod mong guest. Pero yung isang issue na nakikita ko lang bilang pinuno ng Commission on Election, yung shortness of the term. That's a very important issue. Kasi kung ikaw ay mamamahala pagkatapos napaka-iksi ng panahon na ipaglilingkod mo, 2 taon lamang, para bang kung ikaw mismo yung nasa kalagayan ng barangay chairman o kaya SK, ang hirap magpatupad ng proyekto ng 2 years lang tapos na ang term mo. Paano kung hindi ka mananalo uli sa susunod na eleksyon? Paano kung i-replace ka ng mga kababayan mo? So napaka-iksi nun, baka kasi napakataas na expectation ng mga kababayan mo sa barangay patungkol doon sa magagawa mo bilang bagong halal na barangay kagawad o barangay chairman o kaya SK, tapos hindi mo makagawa. And therefore, at stake doon yung kredibilidad mo at saka yung future mo sa pamumulitika. So, yun ang isang nakikita ko lang. Tungkol doon sa mga ibang issue katulad ng
sa IRA, katulad sa maling paggamit ng pondo. Siyempre, ang COMELEC kasi ang aming role hanggang doon na sa proklamasyon. Yes. All other issues after the proclamation, hindi na namin yung kayang magawa ng paraan. At the same time, that's beyond our jurisdiction. But at the same time, again, kung may mga pending cases pa sa amin, yung mga kandidato, especially concerning issues of corruption, baka meron siyang perpetual disqualification to hold public office o kaya issue patungkol sa qualification, then kahit sila ay nakaupo na, tatanggalin pa rin namin sila at may jurisdiction pa rin kami. Sa nakatakdang 2 taong pag-upo sa pwesto ng mga bagong opisyal sa ating mga barangay, ano nga kaya ang naghihintay na kapalaran sa ating mga komunidad? Pagkaunlad o barangay na walang usad? Sa susunod na linggo ay mas malalaman natin kung ano nga ba ang mga dapat pinagtutuunan ng pansin ng isang sangguniang kabataan, kung paano ito dapat nagbibigay serbisyo sa kabataan. Samahan niyo po muli kami para sa mas malalim na talakayan at paghimay sa mga isyong kailangan niyong malaman. Ako po si Pamela Adriano, ating siyasatin ng katotohanan sa likod ng kontrobersya.